just my dad, our breadwinner, na pinatay nila in a legitimate police operation. But at the end of that alley, may taong pumasok. Yung si Mayor Tigong. Sabi niya, Putragis, ba't kayo nandyan? You should have a room. Makahilak ng taal. Anong ginagawa niyo dito? Kunin niyo yung VIP room. Have the presidential suite. Seven said, wala kami kabayan. Putang ina, ako ang magbabayad. Pulis ko ang pinatay. Ako lang bahala sa inyo from now on. I'm talking to you right now with regret. Ba't pa namin pinahirap? Ganun din lang naman ang gagawin ko. Wala na kami ng tatay, namalad pa kami ng presidente ngayon. So ko lang sabihin sa inyong lahat, ganon magmahal yung matandang yan sa mga pulis. Ganon magmahal yung matandang yan sa pamilya ng mga pulis. Kung inuli siya ng mga pulis, Yeah, grabe doon. wala. Bastos. Happy araw ng Davao, gihapon sa ating lahat. I am Carlo, ako po si Carlo. And mag-share lang ako ng personal experience ng pamilya namin with Tatay Digong. But before that, I would like to ask permission from my mom and my sister because the story I will be telling is very sensitive. Lalo na sa family namin because it involves the death of my dad. O sa Facebook, ngayon, palabas yung mga pamilya ng mga EJK dam nila with their pictures. At sabi pa ni Attorney Leila de Lima that if she will win, she will be filing funds, allowance para sa mga pamilya na yon. I have with me the photo of my dad. Kung sila, hawak-hawak nila yung mga namatay nilang adik na pamilya. Itong hawak ko ngayon, isang mabuting pulis. If I'll be telling this story, our story, it should be today. Because today is his 72nd birthday. Kung hindi siya napatay ng mga kriminal, may tatay pa sana kami ngayon. 72 years old. I have my mom with me there and my sister. Walang Leila de Lima. Walang Dilimaw sa ba? walang national na mga government na tumulong sa amin. My mom, she was a housewife. My sister and I were still in high school. Walang-wala kami. It's just my dad, our breadwinner, na pinatay nila in a legitimate police operation. Madaling araw, pinawagan kami. My mom, nagising kami. My mom was crying. Sinundo ng police mobile, dinala sa hospital. March 1. I'm not sure with the date yet, but March 1, dinala siya sa hospital ng Davao sa ICU. Tapos pinasunod kami. We don't have a room there. Nasa ali lang kami, umiiyak. Nakaupo doon. Walang pumapansin sa amin. But at the end of that alley, may taong pumasok. Yung si Mayor Tigong. Sabi niya, Putragis, ba't kayo nandyan? You should have a room. Makahilak ng taal. Anong ginagawa niyo dito? Kunin niyo yung VIP room. Have the presidential suite. Seven said, wala kami kabayan. Putang ina, ako ang magbabayad. Pulis ko ang pinatay. Ako lang bahala sa inyo from now on. Takot na takot yung mama ko. Maliit pa kami ni ate. Kasi yung ibang pamilya ng mga gang members na yun, nakalaya pa. Takot si mama, baka balikan kami.
sabi ni Digong, utang ina, ayaw kahadlok. Tukad karon ako magbantay sa inyo. Tanan, March 1, about 2 days, wala dyan na kaya. Hindi kinaya ng dad ko. Namatay siya. Sabi ni Digong, ibigay pinakamagandang kabaong. Ibigay pinakamagandang memorial na lote dyan. But my mom said, di yun kailangan namin, Mayor. Kailangan namin na mabantayan nyo kami, yung mga anak ko. Sabi ni Mayor, ako bahala sa inyo. Tinawagan yung mga pulis, bantayan nyo yan sila. Ayun. Lumaki kami. Yun yung pinanghahawakan namin na secured kami. Lumakay kami ng tricycle, jeep. Yun lang lagi pinapangahawakan namin. Wala na kaming tatay doon na nagproprotekta sa amin. Pero nang sabi ni Digong, akong bahala sa inyo, walang mangyayari sa inyo. Natapos kami mag-aral. Nurse na kami. Mahirap pumasok ang nursing. Punta kami kay Digong. Pakilalang kami. Mayor, ko po yung anak ng pulis na pinatay. Tawagan niya si Bongko. Tulungan tong batang to. Hanapan ng trabaho. Inasal yung ate ko. Kasi idol namin talaga si Mayor. Siya yung naging tatay din namin. Sabi ni ate, gusto niya maging ninong. Pumunta kami doon sa kanya. Sabi niya, i-block yung schedule ko. Kawawa tong batang to. Wala yung tatay. Pupunta ako. Yun sabi niya. Hindi kami iniwan. Tawag niya sa mama ko, byuda. Bongko, at mananing byuda dere. I have my poster there. That was 2016. Nagkampanya kami kay Digong. Pero alam namin, he will be national. Mawawalan kami ng contact sa kanya. Hindi na kami mapapansin. But we don't want to be that selfish. Kasi protektado kami sa Davao. We don't need to ipagsabi sa mga kasama namin sa Davao because we have experienced it. Gusto namin, sige na lang, ipahiram na lang natin si Mayor. But now, I'm talking to you right now with regret. Ba't pa namin pinahiram? Ganun din lang naman ang gagawin nyo. Wala na kami ng tatay, nawalan pa kami ng presidente ngayon. Ito, idol na idol ito. Since it's his birthday, a little bit of background, that night, pinigilan siya ni Mama. Huwag ka nang pumunta. Ang operation yon, yung curfew ng mga bata, mga gang. Sabi niya, this is the first night ako nag-lead. Gusto ko magpabida kay Mayor. Kasi idol niya yon. So ko lang sabihin sa inyong lahat, ganon magmahal yung matandang yan sa mga pulis. Ganon magmahal yung matandang yan sa pamilya ng mga pulis. Kung inuli siya ng mga pulis, Yeah, grabe doon. wala, Bastos. every putang ina that he will be saying is our like security. Alam namin sa Davao yan. Pag sinabi niyang putang ina, it's either that's the expression of extreme gladness or extreme anger. Nakita ko kanina kagabi sa post. I'm a nurse as well in a public hospital in Davao.
yung mga kriminal, pagpasok niya sa ospital, yung mga bata, kahit natakot, tatakbo sa kanya, magpapakarga. Yung lolo digong daw nila. Hahalikan niya yung mga batang may cancer. Sa hope, no? Kakantahan niya ng mga kanta. Yun. Yun yung kung magsabi siya ng, sabi niya sa bata na yun, sa video, putang ina, how di mo kanta. That's not a swear for me. That's a security for me. That's his expression. Masulti siya, putang ina, kanang mga pulis, mga bumbero, mga nurse na mga bugay motiman, mga maldita. O na isulti sa TV. Kunya mahadlok na sila, magpinukanan na sila. Kana ang among gusto sa iya. Ang security, ang assurance, na ihajod ming palanggaon. Sigaw ng Pilipino, ibalik sa Pilipinas si Duterte.